Sa bahay na ito ay merong nakatira, isang batang ina. 15 anyos pa lamang ito, siya ay nag-asawa na. Sa hirap ng buhay ay hindi na siya nakapag-aral dahil na rin sa kahirapan ng buhay. Simula umagahan hanggang hapunan, asin ang kanyang ulam. Sabi niya sa akin, ang asawa niya nagpapadala 300 pesos sa isang buwan. Paano niya ito pinapagkasya? Umaasa lang siya sa kanyang tiyuhin. Nagsisiman siya na hindi siya nag-aral, pero huli na ang lahat. Narito po ang patuloy ng kwento sa kanilang buhay. So yun po mga kabayan, isang mainit na araw po sa atin lahat. So tanghali na po ngayon. So naglakad po kami dito sa gitna po ng tubuhan. At mayroon po tayong tutulungan po isang pamilya po dito sa Tuwe, Batangas. Ayan. Dito po ay hinanap po natin dito sa lugar na ito. At ito po yung ating nakita dito na tutulungan po sa araw na to. So samahan nyo po ako at mayroon po tayong dalang grocery para po sa kanila. Tara. So maraming salamat po sa aking kapartner ngayon na si Kadoy, ang aking cameraman. So alamin po natin kung ano po yung kwento ng buhay po nila. Ayan. So shout out nga po pala sa ating mga viewers, mga subscriber po. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Ayan, ito po ang bahay nila. Ito ang bahay nila mga kababayan. Tayo dito. So, nandito na po tayo sa bahay po nila. Tao po. Pwede yung papasok. Tayo dito. So, tara. Dito ko muna ilagay ito akong bit. Pasok ka dito. Tayo. Dito tayo sa... Pwede patabi ako sa iyo? So dito kayo nakatira sa bahay na ito? Opo. Ilang taon na kayo dito? Siguro mga... Dito na rin ako nagdalaga eh. Dito ka na rin nagdalaga sa lugar na ito? Opo. So sa palagay ko ay napakabata mo pa. Ano nga pa palang pangalan mo? Sa Maria din ho. Sa Maria Lin? Opo. Ang apelyido? Pineda. Pineda. So siya po si sa Maria Lynn Pineda. So ito po ang ating tutulungan ngayon. So ilang taon ka lang nag-asawa? 15 ho. 15 years old lang. Opo. Napakabata mo pa nag-asawa, no? Ang asawa mo, nasaan ang asawa mo? Nasa Taal ho. Nasa Taal. So dito sa lugar niyo napakainit. Kaya nga po. Hindi ka ba nahihirapan mga nanganak sa kanya? Pagpanganak mo sa kanya? Hindi naman po. Yung pagpanganak sa kanya, saan ka nanganak? Doon po sa Batangas City. Batangas City. Opo. Ano, normal ka o Normal po. normal lang? Yung 15 years old ka pa nag-asawa. Ano ang trabaho ng asawa mo? Carwash po. Carwash. So sa napakamurang edad mo nag-asawa at wala ka bang pinagsisihan? Wala naman po. Nakapag-aral ka ba? Opo. Anong natapos mo sa pag-aaral? Grade 8. Grade 8? Sayang naman. Nakatapos ka pala ng grade 8. Saan ka nag-aaral? Sa Bulacan po. Sa Bulacan. Saan kayo nagkita ng asawa mo? Diyan sa Dilaw. Sa Dilaw. Opo. Nung time na yun, nag-aaral ka pa? Hindi na po. Hindi na. Tumigil ka sa pag-aaral. Opo. Bakit napatigil ka sa pag-aaral mo? Gawa wala akong panggastos. So ngayong buhay na may asawa ka na, ano yung kamusta yung pamumuhay nyo dito? Hindi ka ba nahihirapan? Dahil siyempre sa murang edad mo, kayo nagkapamilya na. Ano rin, nagsisingarin po ako na hindi ako nakapag-aral. So paano pag halimbawa may pagkakataon na mayroong
gusto mo paaralin ka? Mag-aaral ka ba? Opo. Kasi grade 8 ka na eh, no? Mm-mm. Saan yung mga requirements mo? Nasa Bulacan po. Nasa Bulacan. So, amusta naman yung ang pamumuhay ng asawa mo ay pagtutubo? Opo. Kamusta naman yung kinikita ng asawa mo sa pagtutubo? Ito, medyo ano rin po sa amin. Kasi kulang na kulang din po. Sa pagkain niyo dito, ano ang madalas yung kinakain dito? Minsan po, pag walang ulam, asin. Asin. Opo. So, kasi ikaw may anak, so kailangan ang kinakain mo yung mga masustansya, kahit mga gulay lang man sana. Opo. Kasi pampalakas ng ano yun, gatas ng bibi. Kasi paypayin natin yung bata. Nainitan na yan siya. Paypayin natin. Kasi sobrang init po ngayon dito sa kanila. Nasa gitna sila ng tubuan eh. Ilang buwan na yung anak mo? Mag-isang buwan po ngayon, September 14. September 14, mag-iisang buwan na siya. September. Hindi bago ka lang na pala ng anak. Opo. September 14, mag-iisang buwan na siya. Opo. Ano ang pangalan niya, ng anak mo? Chrislyn po. Chrislyn. Sa pagtutubo, sa gagamas ng tubo, magkano kinikita ng asawa mo? Mga 350. 350 isang araw. Napagkasya nyo lang yung isang araw na pagkain. Opo. Hindi ka ba nahihirapan? Nahihirapan din po. Kung ikaw ay nag-aaral, ngayon hindi ka pa nag-asawa, ano ang sana ang gusto mo na maging kung sakali man? Gusto ko maging doktor. Doktor sana yung pangarap mo. Opo. Kaso ganun na nang nangyari ano. Yun sana yung pangarap mo dati. Opo. Bakit yun ang gusto mong pangarap? Noon kasi para makatulong din ako sa magulang ko. Ikaw ba ang panganay sa inyong magkapatid? Opo. Anong trabaho ng mama at papa mo? Gapak po. Tutubo din. So sana yung pag lumaki man si baby, sana huwag mo sana sundan muna. Opo. Oo. Masaya baka mayroong makapanood sa iyo na gusto kang paaralin, mas maganda. Kasi mahirap ang buhay. Dati meron ka ng obligasyon na palakihin anak. Babago lang pala siya ano. Bago lang po. Dito mo siya pinapaduyan. Opo. Yung ngayon meron kayong pagkain. Wala nga po. Wala kayong pagkain ngayon. Bigas, may bigas kayo? Konti na lang po. Ulam, anong ulam nyo ngayon? Asin. Asin. Ito, itong ulam po nila mga kabayan. Suyas, asin. Ito, wala na ito, asin oh. Ito yung ulam nyo ngayon, asin. Opo. Anong ginagawa mo sa asin? Sinasaw-saw na lang sa kain? Sa kanin. Nilalagay ko sa kanin. Ito ay walang sustansya to. Wala bang makuha-kuha ng mga gulay dito sa inyo? Wala nga po. Meron ka pa namang anak na maliit oh. At least ang malunggay, masustansya yun, sabaw ng malunggay. Minsan din po mga malunggay. Yung asawa mo, nagpapadala naman sa iyo palagi? Hindi naman po, minsan lang. Ha? Minsan lang po. Minsan lang nagpapadala ng asawa mo dito? Opo. Paano kayo nabubuhay dito na anak mo kung paminsan-minsan? Nabubuan na lang ho. Paano kayo nangyari sa anak mo dito?
Ano lang ho. Hmm? Umaasa lang ho kami sa tito. Nahirapan ka na ba sa sarili mo? Opo. Hindi pala niyo po mga kabayan. Asin lang po ang kanyang ulam ngayon. Tapos mayroon pa po siyang batang maliit. So ngayon, ang bumibili ng bigas nyo ay yung tito mo. Opo. Ang asawa mo pala hindi nagpapadala sa iyo. Hindi po, minsan lang. Sa loob ng isang buwan, nagpapadala siya. Opo. Ilang beses sa isang buwan? Isa. Isang beses lang. Magkano naman pinapadala ng asawa mo? Mga 300. 300 pesos lang. Sus ko, garapon. Saan kakasya yung 300 sa isang buwan? Pabili ko ng pampers, tapos pagkain po namin dito. Pinapagkasya mo yung 300 pesos sa isang buwan? Opo. Paano magkasya yung si 300 pesos sa isang buwan? Sa isang araw pa lang po ay baka kalahating araw ubos na yung 300 pesos. Anong ginagawang budget mo dun sa 300 pesos sa isang buwan? Pinapambili po ng pagkain namin. Pagkain? Tapos pampers po neto. Imagine ko kung paano mo pinapagkasya yung 300. Ilang kilong bigas yun? Mga, isa. 1 kilong bigas lang. Paano mo napapagkasya yun, yung 1 kilong bigas? Isang salop lang yung sinasaing mo. Opo. Pag wala ng masaing, yung tiyuhin mo na ang Opo. Nag-ano sa amin. nagbibigay ng pambiling bigas. Opo. So, akala ko naman yung asawa mo ay lagi nakasuporta sa'yo. Ay hindi pala. Nung nanganak ka, kasama mo ang asawa mo? Kasama po. Kailan lang kayo iniwan ng asawa mo? Nagtrabaho sa malayo? Ano na ho, nung yung pinapabuntis ko pa po ito. Ay nung binubuntis mo pa ito, Wala na po siya. wala na po ang asawa mo. Nasa taal na ho. Tapos nung ikay nanganak, pumunta naman siya. Opo. Tapos iniwan ka na uli. Nakakahawa naman yung kalagayan. Pag mga ganito pong nangyayari po sa ating kabayan, hindi naman po ating masisi na ganito nga ang nangyayari. Ano ang mensahe mo sa asawa mo? Baka makapanood ang asawa mo. Na sana dito ka na lang magtrabaho para makasama ka namin. Tapos, lang ho. Kasi mahirap po mga kabayan na yung bagong panganak yung asawa tapos wala sinong alaga sa kanya, diba? Kasi kakapanganak na pala. Sino nag-alaga sa'yo dito? Nag-aintindi sa pagsaing, pag-igib? Yung mama ko po. Yung mga pumupunta naman dito. Diyos ko po, may garapon. Itong asin, no? Sabi na. Kasi ako mayroon akong dalang grocery para sa inyo. Ito, oh. Ito grocery. Kasi kailangan natin kami. Ayan, ang asin, sabog na. Ayan, ayan. So ito ay grocery. Ito ay pinamili ko para sa iyo. Para sa baby mo. At marami itong binili ko. Mayroon ditong gatas. At bumili din akong kompleto na ito. May asukal, gatas, at mayroong bigas dito. So may mga ulam dito. Ngayon, magluto ka pagkatapos. Tapos magsaing. Kumain ka ng tanghalian. Kapo. Yung asin nga ang ulam. Sa hapunan, may sasaing ka pa. Wala na ho. Wala na.
Buti nakapunta po tayo dito mga kabayan. Napuntahan ka namin dito at nabigyan ng tulong. Po. Ha? Po. Yan. Ito ay saan ko ilagay ito? Dito na lang sa baba muna. Oo. Yan. At marami ka ng grocery. Yan. Baka sakali man sa sunod at kung may mga magbigay ng tulong sa iyo, babalik ako dito. Anong pangangailangan mo dito sa bahay? Yun lang ho, pagkain. Pagkain lang. Bigas. Opo. Yun yung mahalaga sa iyo. Opo. Nakakain ka ba dito ng mga karne, mga ganyan? Hindi po. Isda, mga ganyan. Hindi po. Anong madalas mong inuulam dito? Madalas po malunggay. Malunggay. Asin. Opo. Gaano ka madalas yung ulam ay asin? Ano lang ho, mga tatlong beses sa Sa isang araw? Opo. Diyos ko po, grapo. Hindi ka kaya magkasakit niyan pag laging asin ang ulam? Hindi ko lang po alam. Trisi anyos, 15 anyos ka nag-asawa noon. Opo. Nabuntis ka 15 anyos din. 16 po. 16 ka nabuntis. Ngayon 16 ka na. Opo. 15 anyos. Siya, sige. Ha? Pasensya na at naabalan namin kayo ha. At sa susunod ay kung sakali man, maraming tumulong sa'yo. At babalik ako dito. At yun, bibili natin yung mga kailangan nyo dito. Bigas, mga grocery. Yung sa bata, may kailangan ba sa bata? Pampers lang. Pampers, ang kailangan niya. Ayan, ha? Mag-iingat kayo lagi dito, ha? Opo. Salamat po. Walang anuman. At so ayan po mga kabayan, sa mga nais pong magbigay po ng tulong kay sa Maria Lynn at sa kanyang baby, ay mag-message lang po kayo sa aking Facebook page and Mastering Ring channel po. So any amount po na maibibigay niyo po mga kabayan para po sa kanya, ay malaking tulong na po yun pag yun ay pinagsama-sama natin, lalo na po sa pangangailangan niya dito, ay napakalaking tulong na po yun para sa kanila, lalo na yun sa pagkain. Yun na po daw yung number 1 dito sa kanila, ha? Ayan. Shout out nga po pala kay sa pamilya Serrano at kay Nanay Philly Serrano po, yan, sa nagpa-picture po sa akin dyan sa Walter kanina. Yan, shout out po sa inyo, Nay, at nakakatuwa po at mayroon po tayong mga viewers na naging inspire po sa ating pagbablog, pag-charity vlog po natin. At sa panood po nila ay lalo po yung mayroong mga karamdaman, ay para daw silang lumalakas. Ayan. So yan po kay Nanay Philly po, shout out po sa inyo, Nay. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking munting YouTube channel. Napakalaking tulong po yun. Ayan, God bless po at pagpalain kayo ng Panginoon Diyos. Ayan. So yan po mga kabayan, dito na lang po aking vlog. God bless po at magandang tanghali sa ating lahat. Ayan, bye bye.